Hello mga idol! May video for today. Ito nga, may nagpaservice sa atin na customer natin dito sa Pestre Pontorin, Barangay Pontorin, Valenzuela City. Bali, nagulat siya kasi kagabi daw okay pa daw. Ngayon, pagka umaga, pag kanya labas niya, dapa na po. At nang kinalas ko nga po doon sa bahay nila at nakita ko malaking tornilyo. At ayan nga po, nakita nyo, medyo mahabang tornilyo po at medyo malaki po. Yan po yung didos ng tornilyo po yan. Ayan po, paano ba ako mag-vulcanize ng ganyang malaking butas po? Ano bang ginagawa ko dyan? Pasak ba? O patch? O luto? Baling gagawin po natin sa ganitong butas po. Luto na po to. Hindi po pwede dito yung patch. At yung patch mo ay talagang bubutasin din ito pagdating ng araw. So bali yung pasak din naman po at ako para sa amin po ay pangit po ang pasak dito sa mga steel belt na gulong. Dahil po ito ay steel belt na gulong po, ito ay may mga alambre po to sa ibabaw, no? Yan po yung pong iingatan natin dyan, yung magkaputol-putol po yan. Dahil yan po yung pinagmumulan po ng paglulubo ng gulong. Ang sabi po kasi nila, yung paglulubo daw ng gulong dahil daw sa pagluluto, ay hindi po kami naniniwala dyan po na ang paglulubo ng gulong ay dahil sa pagluluto po. Kasi sa totoo lang po, nung unang panahon pa po, ang pagbubulkanis lang po noon ay luto lang po. Wala na ibang paraan, kundi luto lang po ang ginagawa. At paano nyo po nasasabi na ang pagluluto po ay siyang unang nakapagsira ng gulong na napaglulubo daw? Ay hindi po kami naniniwala dyan. Ang dahilan po ng paglulubo ng gulong dahil lang po yun sa mga alambreng napuputol at nakakalawang na po kaya po siya lumulubo. Dahil steel bit po at hindi po nylon. Sa totoo lang po, ang pasak po kasi sa totoo lang po, yung po ay para lang sa mga nylon dahil kahit anong tusok mo doon ay wala kang mapuputol na alambre. Doon po yun nababagal sa nylon sa mga two wheels lang po, sa mga motor po, sa mga tubeless po. Pero kahit nga po sa mga motor, sa mga tubeless po, kung malaki ang butas, pinakadabis po talaga dyan, luto po. Yung po ang ginagawa namin dyan. Paano ba po kami magluto? At mamaya makikita nyo yung finish ng product natin ng pagluluto. At kami po kasi, meron kami inilalagay dyan. At iyan po nga, nililinis ko. Kasi medyo makapal pong ply po yan. Kailangan malinis po bago natin ilagay doon sa butas niya. Itatapat natin at lalagyan natin ng gum. Hindi po pwedeng lutong gum lang po yan pag malaki po ang butas. Bakit po? Yung po ay anong mangyayari sa pagluluto mo. Yung pag malaki pong butas kasi at gum lang ilagay mo, ay wala rin po mangyayari doon kasi po malaki ang butas. Ngayon, pag hangin mo, ano mangyayari? Hahatak lang po siya. Pag malaki ang butas, kakainin lang po yung gum. Kaya dapat po, meron po tayong nilalagay sa ibabaw ng gum. Yung po yung magpipigil sa kanyang butas. Meron po kaming klaseng nilalagay dyan. Yung minsan po ay makapal na interior. Pag medyo hindi kalakihan yung butas, pero pag ganito na pong malaki ang butas, ang nilalagay na po namin dyan ay ply po para matibay yung pipigil sa kanya kasi medyo malaki na po ang butas. At ayan na po nga isasalang natin. At ganito po kasi nung panahon na ng pagbubulkanis kasi, medyo minabot pa akong panahon na yon. Nung panahon kasi wala pa pong mga machine-machine na ganyan na pangtanggal sa gulong. Pag kami po nagtatanggal nun ay mano-mano lang po. Nag-umpisa po kasi ako mag-vulcanize ay noong panahon ng 2005. Ako po ay nag-graduate ng 2004 at isang taon lang lumipas ako ay sinama ng aking ama at kung gusto ko raw magkapera at ako ay naman natuwa. At sa unang attempt ko nga ng pagbubulkanis ay wala po taga kong ideya at ako'y talagang nasisirmonan at kung talagang naalala ko ng panahon na yun, bagong almusal kami at kumain kami talagang mayroong dumating na tinwheeler at ako'y walang kaalam-alam kung paano kalasin yun at napakatigas ng mga tornilyo. At ayan na nga po, naluto na siya, no? Bali ito, lalagyan siya natin ng tubig para lumamig agad. Kasi kaya lang po mapalamig natin yung niluto natin. Pag lumamig po kasi lalong kumakapit ng gusto yung gum natin. Bali ito na po makikita nyo yung finished product. So bali ayan po nga binabad ko sa tubig. At ayan nga po yung nakikita nyo sa gitna yung po yung ply.
na ipinatong natin si babaw, nasa gitna po siya ng butas para siya po yung pipigil. Yan po ang para sa amin, the best na pagbubulkanize sa malalaking butas. Kailangan luto po. Bali pala ito pala sinervisan ko po, kailangan hindi ko lang po na video nang kinalas ko po doon sa bahay nila. Bali, sinundo agad kasi ako dito ni Madam, talagang pinuntang ko na, hindi ko na naisipan yung videohan to ng pagkalas ko doon sa kanila. So bali, ito ang plano ko, pagbalik saka ko na lang bibidyohan. At yan na nga po, nilalagyan natin ng langis at ibabalik na natin sa kanyang mags. At yun po, ayusin natin yung taas ng natin ng machine para pag-ikot, hindi tatama sa gilid ng mags, no? At ayan nga po, easy na po, hindi katulad ng panahon na dati talagang batang-bata pa ako noon. Talagang sabi ko sa inyo, napakahirap kasi iingatan mong magasgas. Talagang sikwat lang po kasi noon, mano-mano lang po kami. Bali ito po yung hangin niya ay 35 po. 35 lang po nilagay nating hangin dito kasi hindi naman kinakagan siya ng mabigat. Service family lang po ito. Kung minsan po, ilan lang sa kanila ito, minsan 3 o 2 lang sila. Kaya kailangan hindi masyadong matigas. Minsan isipin nga, matigas na nga itong 35 dito kung walang karga, no? So, yan po yung pinakadabis na rin. Tama na rin po yung sukat ng hangin ng 35. Kasi pangit naman po yung sobrang lambot. Kasi paano ba? Ang mangyayari, yung gilid naman po ng gulong natin, doon naman po yung nabubugbog. Lalo pag nalulubak, kaya kailangan medyo matigas-tigas ng konti. Huwag naman sobrang katigasan kasi matagtag naman nga talaga. At ayan na nga, ko yung pito, wala nang singaw. At ko na rin yung pinaglutuan natin at walang singaw nga. Ayan po ay luto talaga. Kita nyo naman, dumikit talaga yung luto natin. At ito nga, nilinis ko at sabi ko kay Madam, tara na. At nang maikabit na natin doon sa bahay nyo. Bali si Madam yung driver natin dito, yung may sidecar nila, yun ang sinervice niya sa akin dito. Ayan na, sumakay na nga ako at kami pupunta na doon. At iyon, paakit na kami sa sentro ng Pontoren. At ayan nga si Madam, seryosong sa pagdadrive niya, no? Ayan, paakit na kami. Welcome to my barangay Pontoren, Phase 3. Ayan na po, at ayan po yung tindahan ni Doña Rhea. Yan po yung mga paninda niyang mga prutas po ay galing pa po ng probinsya yan. Minsan po ay galing na ng Tarlac at Pampanga, Ordonitas, kung saan po siya kumukuha, no? Talagang sasakyan na lang nila kinanyan, sinasakay, hindi na po sila nga nang ano pa man. Ginawang panghanap po ay talagang sasakyan nila. Talagang sa hirap ng buhay ngayon, kailangan madiskarte talaga tayo. At ito na po nga, malapit na kami dito sa bahay ni na Madam. Bali, ayan na. Nandito na. Ito na po yung pagkakabitan natin. Ito na. Ayun, at kailangan dapat maganda yung pakabalik natin ng mga tornilyo nito. Kasi kita nyo naman pag minsan tumakbo to, mabilisan. Kaya dapat pulido natin ibalik ng maayos yung mga tornilyo para hindi matatanggal. At ito nga yung pinsan ni na Madam, nakikipagkwentuhan nga sa akin. At siya na nga daw maghahatid sa akin pabalik at kami magsisinggil na lang daw. Bali itong pamilya ni Madam pala, bali ilang sakyan nila dito, ito lang naiwan kasi flat nga. Mawala yung iba dito. So bali lahat yun po akong gumagawa nun, talagang pinapaservisan nila sa akin yan. Kaya pag pumunta yan si Madam o sino man sa kanila, alam ko na kung saan ako pupunta. Dahil kilala ko na po yan, matagal ko na pong customer yan. Talagang malaking tiwala nila sa akin. Ayan po. At yung ngayon yung tauhan nila dito kasi may nagtitinda rin po sila ng tubigan. O paano guys? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat.